Sabi, Shalom. We have we have two parashut this week. And it is the Parashat Acharemoth, and that is after the death of the sons of Aaron. We can find the details of the Yom Kippur sacrifices, the very first time Yom Kippur that was offered, ministered by Aaron, the Kohen Agadol. And we can find also in the concluding chapter of the Akare, the chapter 18, that is the prohibition against forbidden relationships. It is very, very common sin from generation to generation. May Hashem preserve us. May Hashem protect us. And as we observe the details of the Yom Kippur, I will focus on the offering of the incense. Tungod kay kada adlaw dunay incense offering sa mga regular days, ug ang incense offering makita nato na i-offer dito sa balaang dapit, whereas ang Yom Kippur offering kini gihalad kadto sa pinakabalaang dapit. Okay? So, ang question, unsay significance sa incense offering nga gi-offer dito sa balaang dapit sa mga regular days compared sa incense offering nga gi-sacrifice dito sa pinaka balaang dapit. Okay. According to the sages, the purpose of the incense sacrifice is to weaken the potency of the negative energy or the Yetzer Hara nga naa sa sulod sa tao, nga mao'y nagtulak sa tao ngadto sa pakasala o paghimo og mga kalipa or mga impurities, especially ang sala sa sexual immorality na mao ang makapababa sa level sa tao nga tungod sa paghatag ni Hashem og free will sa tao, kini mao ang makapababa niya kaysa hayop, tatak na nga siya maghimo og mga butang nga mga kalipa or impurities, just like sexual sins, mga sala sa sexual, may tungod sa mga forbidden women. Tungod kay ang hayop mas una nga gihimo kaysa tao, og ang tao mas ulahi, ug ang tao doon na siya'y bakira kafshit, doon na siya'y free will. Ug tungod sa iyahang free will, makahimo siya whether to violate or to obey. Ug once ang tao makasala, palayo lang, ni Hashem protect us, ang level sa tao mahimong mas ubos pa kaysa hayop. And then, makita nato nga ang warning sa Torah in the book of Leviticus chapter 18, and by the way, ang incense sacrifice nga gikahalad sa matag regular days, kini mao ang mo weaken ini nga Yetzer Hara desire na sa sulod sa tao. And that is the teshuvah connection out of fear. Whereas
ang incense nga gi-offer panahon sa Yom Kippur nga didto gi-offer sa pinakabalaan nga dapit, kini nagisgot may tungod sa teshuvah out of love nga mao ang maka-elevate sa tao ngadto sa kiddushim level o ngadto sa balaan nga level. Og maghisgot kita og balaang level, ang tuyo ni Hashem ngano nga gihatag ang positive commandments, mao ang pag-elevate sa level sa tao ngadto sa taas nga level sa pagkabalaan. Tungod kay, according to the sages, it is not the negative commandments that will make someone to be sanctified, but it is the performance of the positive commands. Why? Tungod kay dunay mga tao nga bisan dili sila tura keeping nga tao, pero wala sila gahimo og mga utang inabawal. Ang kulang lang nila mao ang pag perform sa mga positive commandments nga ginasugo ni Hashem. Kay pinaagi sa pag-perform sa positive commandments, mao ni ang maka-elevate sa tao ngadto sa level of kedusha or level of holiness kung baga. As we observe the Parashat Kiddushim, particularly chapters 19 and 20, atong makita ang ubay-ubay nga mga halaka, mga butang nga diin gisugo ni Hashem nga dapat himuon sa tao og mga butang nga dili niya himuon. Now remember, sa 18 verse 5, makita nato gisulti niya, you should guard my superational commands and my rational laws, which a man shall do, and you will live by them. For I am Hashem, who is faithful to pay your reward. In Hebrew, we can find that the term man is Adam. Os martim et kokotay viet misfatay asher yaase otam ha-Adam vakay vahim ani Hashem. That means, ang commands na gihatag ni Hashem is for all humanity. Para sa tanang tao. Now, this is for all humanity. For example, in verse 22, it says, you must not lie down with a man as one lies down with a woman. This is abomination. Now, that is, ve'et zakar lo tiskav, iskave isha to eva a. So, ang sugo nga ang lalaki bawal makigdulog og lalaki, og ang babae usab bawal makigdulog og babae. Why? Because this is to eva. And the term to eva is a combination of three Hebrew words, toe, ata, ba. And toe is wrong or mistake. And ata, you. Ba means inda. To eva, translated as abomination, is you are in a wrong way. You are in a wrong track. Ang mga Jew, ibawalan nga ang mga lalaki muhigda og tapad og lalaki. Kay basin unya na ay homosexual sa ila. So it is forbidden. So mas maayo nga likayan. Likewise, now, ang babae usab bawal makigdulog og babae. Tungod kay basin na ay suspected nga lesbian. And they are all abomination. Okay? And this is applied to all humanity. We can find the Giloy Arayot, and that is the prohibition against sexual immorality. It is for all. O, according to Rashi, that makes a man abased. Makahimo na sa tao nga mahimo siyang baba kayo og level sa iyang spirituality, mas ubos pa siya kaysa hayop. Kung ang tao paghimo og mga utang nga related sa sexual immorality,
mas taas pa ang hayop sa iyaha. O na nga, we need to know unsa ang proper nga attitude sa tao when it comes to sexuality. May tungod sa marriage relationship, we need to honor or respect marriage relationship. Atong respetuhon ang kaminyoon, o ang term nga minyo, bisan og wala pa gikasal, basta kay nag-ipon ang babaeng lalaki, unya nag-establish og pamilya, minyo na sila bisag wala sila'y papilis sa tubangan ni Hashem. Unsay buti pasabot sa minyo na? Ang buti pasabot, the woman is forbidden to other men. Dili na angayan nga mangita paglain ang babae. Dili siya pwede mo rason nga wala sila nakasal. Ano man, tungod kay once mag-establish ng pamilya, they are considered as married. Ang kulang na lang, mao ang legality sa ilahang pag-ipon. O na nga, you must fix. And by the way, every violation, it must be fixed. Matag mga pagsupil, matag kasalanan, pwede siya ma-fix. You can fix it now. Daghang taog mga nahimo sa mga nangagi, tungod kay wala ta kabalo sa Noahide laws. Doon ay nag-communicate sa kuha this week, niya mingon siya, mao ni ang asawa ni kuan, mao ni ang nahitabo. And I said, because there is no Noahide laws. Although they are Christians, bisan pag Christian na sila, wala na sila Noahide laws. Wala sila Noahide laws, o wala sila protection. Ang tura lang, o'y makaprotekta sa tao, aron dili siya magpakasala. And that is the freedom. Because the freedom that Hashem gave us, it is not the freedom that we can do what we want to do, na pwede na to himuon ang butang nga ato ang gusto, kundili, ang freedom, mao nga, we are no longer bound with the chains of the enemy, and since we have now the freedom, we can now perform the Torah without any restrictions. Makahimo ta og Torah performance nga walay mga nakapugong, walay nagbawal o walay nag-constraint, no? Walay mga obstacles. Ingon ana siya ang tinod nga freedom. Dili ingon nga ang freedom mao ang paghimo sa gusto nimong buhaton. No. It is a freedom to perform His will. Kung ikaw nagbira ka, walay gobyerno nga manghilabot nimo. Kung ikaw nagbasa og Torah, walay gobyerno nga mudiskumpiyado nimo. Kung kamo nagtigom para nga mag-offer mo og biraka para kay Hashem, walay gobyerno magdiskumpiyado nimo. And that is freedom. Now, mao na ang kagawasan aron nga ikaw matagaan og kagawasan nga makahimo ka sa pag-perform sa iyahang Torah, maka-perform sa iyahang isugo. Okay, we can find it here. One of the so-called second commandments sa New Testament, and that is in verse 18. It says here, you should neither take revenge nor be a grudge against the members of your people. Instead, you shall love your fellow as yourself. I am Hashem. In Hebrew, we can find Ve'ahavta lerecha kamukha. I shall love your neighbor as yourself. Adunay nag-teach na Ve'ahavta lerecha kamukha. Shall love your neighbor as you. That means, katong mga tao daw nga parihan nimo, higugmaon yun daw nimo. That means, if they are Jewish, they should love their fellow Jewish. So, wala na pasabot daw nga anang tao. Because the question is here. The question is this. If you are a Jew and you are told
you're commanded, love your neighbor. Who is your neighbor? So, kinsa day mong neighbor? If you're a Jew, your neighbor is a Jew. Now, and then, we can find in verse 16, you should not stand by your fellow's blood in his life if his life is in danger and you are able to save him. I am Hashem who is faithful to pay reward and exact punishment. Listen to the Kasidot explanation. It says, Baal Shem Tov taught that everything that a person sees is orchestrated by Hashem as a specific message to him. Anang butang daw, may tabo, anang event nga naa daw imong nakita, kini daw siya orchestrated by Hashem with a specific message. Doon sa mensahe sa imo. For example, makita ka na ay nakamit og accident, palayo lang, kalayla. And Hashem is giving you a message. Pagtag sa mensahe nimo. Nabisan gani, makita kag tao nga ay buling iyang naong. Ay mensahe si Hashem sa imo nga, basig ikaw pod na po kay buling, something like that. Iba mga tao, kung iyang giana iyang mata sa atubangan nimo, ikaw pod mo naana bukas yung mata, basig nakita niya nga ikaw naapoy inaana, no? Now, when it comes to danger, kung ang usa ka Jew, nakakita daw nga ang isa ka Jew naanod sa sapa. Kunya, nakitaan daw sa usa ka Jew. Unsa the message ni Hashem? That means the fact that you see someone whose life is in danger, that proves that you are able to save him. Na daw kay kaya nga muluwas niya. Ngano daw nahitabo na sa tubangan mo? Tungod kay nakita ni Hashem na kaya nimo mo-save sa iya. Okay? For the fact that Hashem allowed you to witness this event must surely be for a practical reason, namely, you of all the people have the ability to save the person. Likewise, if one sees a person drowning spiritually, it is a sign from above that one has the ability to draw him back to the fountains of the living system of Judaism. Likewise, kung naabda ko makita nga tao nga, uy, kauban man na mo sa una, naunsa naman siya, uy. No? Ano daw ang gialaw ni Hashem nga ikaw makakita ana? Tungod kay, naa kay kakayahan nga mo save ana niya. Ay mo siya matudluan. Tudluan ni mo siya. Okay? So ang mga event nga nagkakitabo sa atubangan nato, kinahanglan nga usi sa ta sa sulod. Why Hashem allowed it to happen to me? Anong gialaw ni Hashem may tabo? Because Hashem knows that He instilled something inside of you that make you capable of helping Him or doing Him good or maghimo kag maayo sa iya rather than nga takasan mo siya. Okay? For example, ay manguhit nimo kay mangay siya og tabang. Nagpasabot nga ikaw makatabang ka sa iya. Although dili tanan. Although dili tanan niya nga problema tabangan nimo. But then sa gamayng bahin, ikaw makahimo og maayo ngadto kaniya. Next, we can find nga ang buot ipasabot ni Hashem sa Kiddushim, pagkabalaan, ng mga halaka, warnings, and prohibitions is to remind us that the root of the entire Torah is to prioritize the soul over the body. Na makakita ka og bawal, ayaw buhata, ano man, you need to prioritize your soul rather than the cravings of your body.
Unahon na to atong soul. And as I've said this morning, we need to be more spiritual and less physical. Dapat nag-prevail ang atoang mindsetting alang sa spirituality rather than sa physicality. And that's why we can find that the Rebbe on the second Kisvan 57:11 wrote these three kinds of love for the Jews. Number one, love of Hashem. Gugma ni Hashem. Number two, love of Israel. Number three, and love of the Torah. And you cannot separate this. Here it is. If we truly love Hashem, we need to love Israel. We are not supposed to hate them. Amen ba? And if you love Hashem, you need to love His Torah. Because Hashem and the Torah are one. And remember the purpose why He gave the Torah, so that our soul might be elevated. O kini, mahawas gikan sa level sa pagka-animalistic. Gusto ni Hashem nga ato ang nishama, kini siya ma-refined. That's why I said na karong next Wednesday, ubalik ta sa Book of the Tanya, and that is the refinement of the soul, the refinement of the nishama, the refinement of the character traits. Kadili na to tugutan nga ang makahayop nga mga character traits mao ang mo prevail sa tuang tulo ka mga levels, and that is the level of thoughts, and the level of speech, and the level of actions. Kinahanglan sa atong thoughts, speech, and actions nga mao ang gitawag o garments of the soul, ang sinina sa atong kalag. Nga mao ang atong thoughts, atong speech, and atong actions. Kinahanglan nga kini must be sanctified. Maila ang tao pinagi sa iyahang sinultihan, maila ang tao pinagi siyang actions. And that's why gusto ni Hashem ang mag-dominate kanato, dili ang animalistic, kundi ang mag-dominate mao ang iyahang nishama. Because the nishama is the spark of the Creator Himself. Ug mao kini ang portion kabalaan sa tao, ang iyang soul. Kay gikan siya kay Hashem. O gusto sa nishama nga ang ato ang lawas mo perform og good deeds. Mo perform og mga maayong buhat. Kay gusto sa nishama nga kita magkaroon og merit aron kita mupuyo sa ulam haba. Aron kita matagaan og reward para sa ulam haba. Tungod kay ang intention ni Hashem nganong gisendi ang mga nishama gikan sa or in soft, gikan sa infinite level, iyang gipanaog. Gitawag og Seder Histal Shelot. That is the order of descent. Flowing down, going down to the four worlds. Inaog sa upat ka level sa kalibutan. Ang katuyuan aron nga pagkaroon og physical body ang nishama para nga siya muhimo og action niining kalibutana, movements niining kalibutana for the sake of the Torah. Alang sa iyang ulam haba. So, we need to understand na ang katuyuan ng Hashem sa atong existence, ano nga niya ta diri, ikaunta ni inomta, iyang purpose, aron mo accomplish ta sa iyahang mga katuyuan. Biraka, that is very basic.
Why? Because biraka is the service of the heart. Doon yung utana. So, manamo pagpangalagad kay Hashem. Saan ba? Okay. When you rise up early in the morning, make it your priority to offer biraka to Hashem. Because that is service of the heart. You're not supposed to drink sweet liquids. Why? Because that is pleasure. Pwede ka mainom og tubig, pwede ka mainom init, pero ayog inom og tamis. Ano man, tungod kay nagpasabot nga giuna nimo ang pleasure instead nga si Hashem. Kabalo ko mata ko, alas 2, alas 3, alas 4. Isag unsa ka, kaimnonon kog kape, or kaimnonon ba kog tamis. I must control myself. Why? Wala pa ko ka-pray. Wala pa ko kabasag tura. Dili ko pwede mo inom. And that is the service of the heart. Pagsugod ni ana nga gagmayng butang. But then, it is a positive commandment. Biraka sa buntag o gabi, imuon nato ang atong priority. Why? Because that is the service of the heart. Ako na ang pagpangalagad sa itong kasing-kasing. And then read the Torah. Basa sa Torah. Why we need to read the Torah? Because if you read the Torah, it is equivalent to performing the entire commandments as if imong gihimo ang tanang sugo. And that's why we need to read the Torah. And that's why doon ay parasa. I just know kung kamo nagasubaybay sa parasa, i-type lang ninyo sa Google, parasa this week. Ugawas, para magiyahan ka, maunay akong basahon rong simana. Kung maunay atong ginabasa. Maunay imuhang tinapay anang simana. Imong basahon. Ano man tungod kay, as you read the Torah as if you are performing the entire commands. And then the sages said, because you cannot perform His command without Torah reading. Therefore, as you study the Torah, it is equivalent to the performance of the entire commandments. Tungod kay, dili man ka makaperform kung wa ka, kabalo. So dapat masayod ka, unsay imong himuon. And that's why you need to study the Torah. Doon ay mga religion nga nagbawal nga mubasa daw og Biblia. Kay ang ilang leader daw mubasa. Sa bagay, mahadlok silang mabisto. Mahadlok silang ma-expose. Ang ilang gilikayan mao nga, aron dili daw ka maka-misinterpret og imuha. Well, ay kadlukan. But then, sa mga Jewish, na mao ang atong model, every individual, they are all obliged to read Torah. Obligated sila nga mubasa og Torah. Tungod, the moment nga mubasa ka og Torah, you are as if performing the entire commandments. And as a result, makita nga you are a kind of a person that is prioritizing your soul over the body. Maunang klaseng tao, ay iyang gi-prioritize ang iyahang kalag, patok siyang lawas. Ang atong lawas, siya lang ni sila, vessel para sa soul, para kung unsa tong mission sa soul, atong i-accomplish. O kung mobiya na ang soul sa atong body, mamatay ang body, pero ang soul dili mamatay. And then ang soul mingon, mission accomplished. I have done my part. To the Rama, may Hashem inspire you always to desire for kiddushim, to desire for elevation, and that is through performing the Torah of Hashem, giving priority to the soul over the body. Shalom, shalom. Shalom to each other.